Hi mga langga, bago natin simulan ang kwento sa araw na ito, paki-like naman po ng video natin at huwag niyo na rin pong kalimutang mag-subscribe. Salamat! Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Teresa. 34 na taong gulang ngayon. Ngunit ang kwento ko ay nagsimula noong ako'y 17 pa lamang at naninirahan sa isang liblib na barangay sa kabundukan ng norte. Ang baryo namin ay napapaligiran ng gubat at nasa gilid ng bundok kung saan ang hangin ay laging malamig at ang buhay ay tahimik. May 300 na lamang kaming residente sa baryo, kaya't halos magkakakilala kaming lahat. Wala pa ring signal ng cellphone noong mga panahong iyon, at tanging lumang radyo lamang ang nagsisilbing daluyan ng impormasyon. Ang baryo namin ay may 3 mahalagang aspeto. Ang simbahan sa gitna ng baryo, ang ilog na tinatawag naming tubig pula, at ang gubat na matatagpuan sa gilid ng bundok. Ang ilog, bagamat may malinis na tubig, ay may mga kwento ng mga nawawala na hindi na muling nakita. Sabi ng matatanda, kapag ikaw daw ay natipuhan ng engkanto, hindi ka na muling makakabalik pa. Ang gubat naman ay puno ng mga nilalang, ayon sa mga kwento-kwento ng matatanda. Lumaki ako sa baryong iyon at habang bata, lagi akong pinapaalalahanan ni Inang, ang aking nanay, na may mga nilalang sa kagubatan at hindi lahat ng nilalang ay makikilala mo sa itsura lang. Huwag mong ibukas ang iyong puso sa hindi mo kilala. Iyon ang palaging paalala ni Inang. Isa itong kababalaghan na matagal ko nang tinanggap bilang bahagi ng aming buhay. Sa baryo namin, may mga bagay na hindi mo na kailangang itanong pa, nandoon na lang at tinatanggap. Dahil ito ang ugali ng mga tao sa lugar namin. Laging ramdam ang takot at respeto ng mga tao sa mga nilalang ng gubat. Hindi ko na alam kung anong klase ng takot ito, pero alam ko lang na hindi ko kayang maglakad mag-isa sa gabi sa kagubatan. Bawat gabi, sinisiguro ko na bago magdilim ay makakauwi na kami sa bahay. Dahil hindi mo alam kung anong mga mata ang nakatingin sa iyo mula sa dilim. Hanggang sa dumating ang araw ng fiesta ng San Antonio Abad, ang patron ng mga hayop at tagapagtanggol laban sa masasamang espiritu. Naghanda ang buong baryo at tulad ng bawat taon, ang mga kabataan ay nagsaya sa mga laro, sayaw at mga kwento. Kasama ko si Nalita at Rowena, ang aking mga kababata, nang magtungo kami sa ilog pagkatapos ng misa. Ang ilog na tinatawag naming tubig pula ay may kakaibang misteryo. Hindi ito pula sa tunay na kahulugan, ngunit may bahid ng kulay ang tubig mula sa ilalim ng mga bato. Sabi ng matatanda, ito ay mula sa dugo ng mga batang isinakripisyo ng mga Kastila sa panahon ng kanilang kolonisasyon. Ngunit sa amin, ang tubig pula ay isang simbolo ng kasaysayan, ng mga alaala ng nakaraan. Kung maglalangoy ka, kailangan mong mag-ingat dahil hindi mo alam kung anong kababalaghan ang nagtatago sa ilalim ng tubig. Habang kami ay naliligo, napansin ko ang isang lalaking nakatayo sa kabilang pangpang ng ilog. Siya ay matangkad, maputi, at ang buhok niya'y mahaba, itim na parang usok, at medyo kulot sa dulo. Para siyang banyaga kong tignan. Ang kanyang itsura ay hindi pang baryo namin. Hindi ko siya kilala at hindi ko rin siya matandaan kung kailan siya dumating. Nang magtama ang aming mga mata, sa isang iglap, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa kanya. Hindi ko siya kayang tawagin, ngunit hindi ko rin siya kayang iwasan. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Takot ba ito?
o isang bagay na hindi ko pa kayang unawain. Tumagal ng ilang segundo ang aming titigan hanggang sa nang magbalik ako sa aking pananaw, nawala siya bigla. Hindi ko agad naisip na may mali. Akala ko'y isang guni-guni lamang. Ngunit nang umuwi ako sa bahay, hindi ko maiwasang mapaisip, sino ang lalaking yun? Sa gabing iyon, nagpunta kami ni Lita sa plaza ng baryo para sa gaganaping sayawan. Kasama namin ang iba pang mga kabataan sa lugar. Nagsayaw kami sa ilalim ng malamlam na ilaw na nagmumula sa lumang Petromac na may malupit na amoy ng mantika. Pero parang naramdaman ko siya kahit nasa malayo siya. May isang parte ng puso ko nag-uutos na hanapin siya. Ngunit hindi ko kayang magtanong sa iba. Baka isipin nila ako'y tanga. Kinuha ko na lang ang saya ng sayaw at ang mga halakhak ng mga kabataan upang takpan ang takot na nararamdaman ko sa dibdib. Matapos ang sayawan, habang ako ay pauwi na, nakita ko ang lalaki. Nakaupo sa isang malaking bato sa gilid ng ilog. Ang kanyang mata ay nakatingin sa akin, pero hindi siya gumagalaw. Parang alam niyang susundan ko siya, kaya't hindi na siya tumayo. Ang mga mata niyang iyon ay tila nagsasabi ng kwento na hindi ko kayang maintindihan. Sabay na dumaan ang hangin na may kakaibang amoy. Ang amoy ng gubat, ng mga halaman, ng yelong dala ng bundok. Pagdaan ko sa kanya, hindi ko na rin siya kinilala. Hindi ko siya tinanong. Pero sa puso ko, may nararamdaman akong malalim na koneksyon na parang may nakatagong lihim na nais niyang iparating sa akin. Nang sumunod na araw, maghapon akong abala sa mga gawaing bahay. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko maiwasang alalahanin ang lalaking nakita ko sa ilog. Ang mga mata niya, ang kanyang presensya, ang katahimikan sa paligid ng magtama ang aming mga titig. Lahat iyon ay bumabalik sa aking isipan, para bang may kakaibang puwersa na nag-uudyok sa akin na maghanap, na sundan siya. Bago magtakip silim, nagdesisyon akong dumaan ulit sa ilog. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko. Baka isang sagot o baka naman isang pagkakataon na makilala ko siya ng mas mabuti. Ngunit ang alam ko lang, nararamdaman ko na may kakaibang lakas na tila may pangako sa likod ng kanyang mga mata. Habang naglalakad ako papunta sa ilog, naisip ko ang lahat ng mga kwento ng matatanda, ang mga engkanto, ang mga diwata, ang mga nilalang ng gubat na hindi mo nakikita ngunit nararamdaman. Lahat ng yun ay bumabalik sa aking isipan. Isang bahagi sa akin ay nag-aalala, habang ang isang bahagi naman ay tila nag-aalab ang kuryosidad. Pagdating ko sa ilog, nakita ko siyang nakaupo sa bato na tulad nung nakaraang gabi. Ngayon, mas malapit na siya, mas malinaw na. At doon ko napansin, hindi siya isang ordinaryong lalaki. May kakaibang aura siya na hindi mo basta-basta mararamdaman sa ibang tao. May iilang maliliit na bagay na nagpapakita ng kakaibang katangian niya. Ang paraan ng paghinga niya, ang tila malalim na koneksyon sa kalikasan, ang paggalaw ng hangin kapag siya ay malapit, at ang mga detalye na iyon ay nagbigay ng di mabilang na katanungan sa aking isipan. Sino ka? Tanong ko, na hindi ko rin alam kung bakit ko nasabi. Napansin kong tila hindi siya nagulat sa tanong ko at walang pag-aalinlangan niyang sinagot. Ako si Silario. Maikling tugon niya, walang apelyido, walang dugong ipagmamalaki. Silario, isang pangalan na madaling tandaan, ngunit parang may malalim na kahulugan na nagkukubli sa likod nito. Ang pangalan mo. Simula ko, ngunit naputol ako nang tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata, matalim,
Parang may mga lihim na itinatagong kwento. Bilang sagot sa aking titig, tumayo siya mula sa bato at simulang naglakad papalapit sa akin. Hindi ko alam kung bakit, ngunit hindi ako umatras. Tumatakbo ang aking puso sa mabilis na ritmo. Hindi ko alam kung takot ba o tuwa ang nararamdaman ko. Ang kanyang presensya ay tila nagbigay ng isang uri ng katahimikan sa paligid. At kahit na ang mga ibon sa paligid ay huminto sa pagkanta, ang hangin ay tila huminahon. May mga bagay sa gubat na hindi mo pa nakikita, Teresa. Sabi niya ng malumanay. Hindi ko na kailangang magtanong. Alam ko na, siya ang tinutukoy ng mga kwento ng mga matatanda. Ang mga engkanto. Ang mga nilalang na matagal na nilang pinapalaganap ng takot at pag-iwas. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang mga salita ko ay may halong kaba at sabik na tanong. Mga nilalang sa gubat, Teresa. At mga panahon na nagiging bahagi tayo ng kanilang mundo. Sagot niya. Ang kanyang tinig ay may kalungkutan. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero alam ko na may malalim na dahilan kung bakit ko siya nakatagpo. Anong klaseng nilalang ka? Tanong ko. Ang utak ko ay puno ng mga kwestiyon na gusto kong sagutin. Ito ang lugar kung saan ang mga nilalang ng kalikasan ay buhay at may sarili silang mga layunin. Sagot ni Silario. Ang kanyang mata ay tila sumusulyap sa dilim ng kagubatan. Bawat puno, bawat agos ng ilog may kahulugan. Napansin kong hindi siya tumitingin sa akin ng diretso. Parang may isang bahagi ng kanyang sarili na hindi niya kayang buksan. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na may isang uri ng lihim na bumabalot kay Silario. Hindi siya katulad ng mga normal na tao. Hindi ko siya kayang basahin. Hindi ko kayang hawakan ang lahat ng detalye ng kanyang pagkatao. May mga tanong na lumilitaw sa aking isipan. Ngunit sa bawat sagot na ibinibigay niya, mas marami akong natutunan na mas maraming misteryo ang nagtatago. Naglakad kami sa gilid ng ilog. Walang imik, walang pagsasalita. Ang hangin ay malamig. At ang mga dahon ng puno ay humahaplos sa aming balat. Para bang tinatangay kami ng hindi nakikitang pwersa. May mga pagkakataong tila nararamdaman ko na ang aming mga paa ay hindi tumatapak sa lupa, kundi tumatapak sa hangin. Isang paglalakbay na tila wala sa oras at lugar. Ilang taon ka na, Silario? Tanong ko habang nagpapatuloy kami sa paglalakad. Wala akong edad, matagal na, at marami na akong karanasan. Sagot niya. Pero bakit wala kang apelyido? Tanong ko. Ang tanong ko ay tila isang simpleng bagay lang. Ngunit may kahulugan sa mga nararamdaman ko. Walang pangalan ang mga nilalang ng kagubatan. Hindi kami nilikha upang maging bahagi ng mga mundong may apelyido at kwento. Kami ay mga bahagi ng kalikasan. Kami ay may layuning magsilbing tagapangalaga. Mahabang paliwanag niya. Nais ko pang magtanong, ngunit sa tuwing tinitignan ko siya, may kakaiba sa mga mata niya. May nararamdaman akong hindi ko kayang ipaliwanag. Isang uri ng koneksyon na hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Tila ba, sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, mayroon pa rin akong takot na nag-uugat mula sa mga kwento ng baryo. Nang magtakip silim na, nagsimula ng lumihis ang aming lakad. Ngunit bago kami maghiwalay, tumingin siya sa akin at nagbigay ng isang ngiti na may kahulugan. Ang gubat ay hindi basta lugar lamang. At ikaw, Teresa, ay isa sa mga makakatuklas ng lihim na matagal nang nakatago.
Sabi niya. Hindi na ako sumagot pa. Sabay na lamang kaming naglakad pa uwi. At ang mga tanong sa aking isipan ay patuloy na naglalaban. Sino si Silario? Ano ang kanyang layunin? At bakit ako, isang simpleng tao sa baryo, ay tila itinadhana upang makatagpo ng mga nilalang na tulad niya? Kinabukasan, hindi ko pa rin matanggal sa aking isipan ang lahat ng nangyari. Si Silario, ang misteryosong lalaking hindi ko kayang ipaliwanag. Naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa kanya, pero hindi ko alam kung ito ba ay isang uri ng pang-akit o takot. Nagtanong ako sa aking sarili kung ito ba ang simula ng isang bagong kabanata sa aking buhay o ito ba ang hudyat ng isang mas malalim na misteryo na maaaring hindi ko kayang suungin. Nagpatuloy ako sa mga pang-araw-araw na gawain. Ngunit sa bawat sandali, ang mga mata ni Silario at ang mga salitang iniwan niya sa aking isipan ay hindi ko maiwasang isipin. Gabi-gabi, hindi ako makatulog ng maayos at ang mga malamlam na ilaw sa aking kwarto ay tila nagpaparamdam ng kakaibang presensya. Laging parang may nagmamasid sa akin. Isang linggo ang lumipas at hindi na ako makapaghintay pa. Nagdesisyon akong bumalik sa ilog. Umaasang makikita ko ulit si Silario. Hindi ko na alam kung anong paghihintay ang meron ako para sa kanya. Pero ang mga tanong ko ay patuloy na lumalago. Bumangon ako ng maaga at naglakad papunta sa ilog. Bago pa ako makarating sa pampang, naramdaman ko na ang presensya ng isang bagay, ng isang tao. Si Silario. Hindi ko siya nakikita, ngunit ramdam ko ang kanyang pagiging malapit. Wala akong ideya kung paano ko siya nalalaman o kung anong nangyayari. Ngunit may isang bagay sa aking puso na nagsasabing kailangan kong malaman ang mga kasagutan. Pagkarating ko sa ilog, nakita ko siya muli. Nakaupo siya sa isang malaking bato. Ang mga mata ay nakatutok sa akin. Hindi ko na siya tinanong kung paano siya nakarating roon, kung anong oras siya dumating, basta't naroroon na siya. At ang alam ko, ito na ang pagkakataon ko. May gusto ka bang itanong, Teresa? Tanong niya. Ang tinig niya ay malamig, ngunit may kabigatan na hindi ko kayang ilarawan. Oo. Bakit ako? Bakit ako ang nakatagpo sa'yo? Hindi ko kayang ipaliwanag kung ano ang nangyari sa akin. Sagot at balik tanong ko. Hindi siya kaagad nakasagot. Hindi naman siya kaagad nakasagot. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa mga agos ng ilog na parang nag-iisip ng mas malalim na sagot. Matama naman akong nag-antay. Kasi hindi ka ordinaryong tao, Teresa. Anong ibig mong sabihin? Natatawang tanong ko. May linya ka ng dugo na hindi mo alam. Isa kang bahagi ng isang mas malaking kwento. At kung nais mong malaman kung ano ang ibig kong sabihin, kailangan mong magsimula ng isang paglalakbay na hindi mo kayang ibalik. Paliwanag niya. Isang malaking pagkalito ang pumuno sa aking isipan. Ano ang ibig niyang sabihin na hindi ako ordinaryong tao? Ano ang linya ng dugo na tinutukoy niya? At ano ang uri ng kwento ang kailangan kong harapin? Ang labo naman ng mga sinabi mo. Hindi ko maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin, Silario? Tanong ko nang may kakaunting takot sa boses. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang uri ng pagsisisi at hinagpis. May mga nilalang sa mundong ito na mas malalim ang koneksyon sa kalikasan. Tinuturuan nila ang mga tao
kung paano maging bahagi ng mundo ng mga engkanto. At ikaw, Teresa, ay hindi na basta tao. Ikaw ang saksi ng mga lihim ng kagubatan. At sa bawat lihim na matutuklasan mo, mas lalo mong maiintindihan ang iyong tunay na layunin. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Bakit ako? At bakit sa lahat ng tao sa baryo, ako ang tinutukoy niya? Isang saksi? Tanong ko, medyo naguguluhan talaga. Oo, isang saksi ng mga misteryo at lihim ng kalikasan. Hindi mo alam kung paano ko ipapaliwanag. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyo, Teresa. Pero ang mga bagay na matagal nang naitago sa mundong ito ay ikaw ang susi. Sagot niya. Naglakad kami papuntang kagubatan. Hindi ko na siya tinanong pa patungkol sa mga detalye. At hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Ang mga paa ko ay naglalakad. Ngunit ang isip ko ay tila hindi kayang sundan ang mga salitang kanyang ibinibigay. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang magbago ang paligid. Ang mga puno ay nagsimulang magbukas ng mga sanga na para bang may mga mata na sumisilip mula sa dilim ng kagubatan. Dito sa kagubatan, walang lihim na matagal na nagtatago. Lahat ng lihim ay may sariling layunin at ang mga nilalang na nandito ay naghihintay sa'yo. Biglang lumakas ang hangin at naramdaman ko ang lamig na simoy ng kagubatan. May mga anino na naglalakad sa paligid at sa bawat paggalaw ng hangin, parang may mga nilalang na dumadaan. Hindi ko alam kung engkanto ba sila o diwata o mga espiritu ng kagubatan. Pero sa bawat hakbang ko, mas lalo kong nararamdaman na ako ay naglalakad sa isang lugar na hindi ko kayang kontrolin. May mga nilalang na nakatago sa ilalim ng mga puno at bato. At ikaw, Teresa, ay may kakayahang makita ang mga bagay na ito. Sabi ni Silario, habang nakatayo kami sa harap ng isang matandang puno. Tinutukoy mo ba ako bilang isang engkanto din? Tanong ko, habang nanginginig ang mga kamay ko. Epektibo. Ngunit ang engkantong tinutukoy ko ay hindi imahe na palaging ipinapakita sa mga kwento. Ang engkanto ay may kakayahang magbago ng anyo at ikaw ay may kakayahang sumanib sa mga kalikasan ng kagubatan. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang malalim na pangingilabot. Isang puwersa na tila pinipilit akong magbukas sa isang mundo na hindi ko kayang abutin. Ako ba ay bahagi ng isang lihim na matagal nang itinagong kwento? O ako ba ay isang nilalang na hindi ko pa kayang intindihin? Tulungan mo akong maintindihan. Ano ba talaga ako? Tanong ko. Ang mga mata ko ay puno ng pagnanasa at takot. Si Silario naman ay hindi sumagot kaagad. Tinutok na ang kanyang mga mata sa aking mga mata. At sa mga sandaling iyon, nagkaroon kami ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Isa kang saksi, Teresa, at hindi pa rito. Isa kang tagapangalaga sa iyong mga mata. Matutuklasan mo ang mga lihim na matagal nang nagtatago. At ang iyong misyon ay magsilbing tulay para sa mga mundong hindi mo pa kayang ipaliwanag. Ang gabing iyon ay puno ng mga tanong na wala pang kasagutan. Ngunit natutunan kong tanggapin ang mga nangyayari. Si Silario, ang engkanto sa kagubatan, ay may layunin para sa akin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Ngunit ang bawat hakbang ko ay nagdadala ng mga lihim na matagal nang nakatago. Matapos ang gabing iyon, nagsimula na akong mag-isip ng mas malalim tungkol sa lahat ng sinabi ni Silario.
ang mga lihim ng kagubatan, ang mga nilalang na nakatago sa dilim, at ang papel ko sa mga ito. Lahat ng ito ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Hindi ko alam kung anong klase ng misyon ang ipinagkatiwala sa akin. Pero ang pakiramdam ko, may dahilan kung bakit ako naroroon. Ang lahat ng mga katanungan at pangarap na bumabalot sa akin ay hindi ko kayang ipaliwanag. At dahil dito, sa kabila ng lahat ng nangyari, nagpatuloy ako sa aking buhay sa baryo. Ngunit hindi ko alam na ang simpleng buhay na yon ay malapit nang magbago. Isang linggo matapos ang mga insidente sa kagubatan, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang sintomas. Unang napansin ng aking ina, medyo lumubog ang aking mga mata at ang aking balat ay naging maputla. Parang may matinding pagkabangag. At minsan, naisip ko na parang hindi ko na kontrolado ang mga galaw ko. Ang pakiramdam ko ay may humahawak sa aking katawan. Parang may ibang nilalang na gumagalaw sa aking loob. Teresa, ano ang nangyayari sa'yo? Hindi ka na tulad ng dati. Tanong ng aking ina na may labis na pagkabahala sa aking kalagayan. Hindi ko siya masisi. Sa bawat araw na lumipas, lalo akong napapagod at nawawala ng sigla. Palagi na lang akong nauupo sa isang sulok. Ang mga mata ko'y malalim at parating nakatitig sa kawalan. Hindi ko na kayang magsalita ng maayos at tila ba ako'y nawawala sa aking sarili. Napansin ito ng buong baryo. Ang mga kababaihan sa aming komunidad ay nagsimula ng magsalita ng mga kwento tungkol sa akin. May sumpa na ba sa kanya? Tanong ng isa. Naku, baka naman naengkanto siya. Dagdag pa ng isa. Hindi ba't ang mga engkanto kung minsan kumikilos sa ganitong paraan? Marami silang napag-usapan at ang bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon at haka-haka. Sa isang dako ng baryo, nagsimula na silang magbigay ng mga pagtingin na mas nagiging seryoso. Ang aking pamilya, lalo na ang aking ina, ay nagsimula ng mag-alala. Sa huling araw ng linggong iyon, nagpasya ang aking ina na ipagamot ako sa isang albularyo na kilala sa aming baryo. Si Aling Mierna, ang matandang albularyang nag-aalaga ng mga halamang gamot at may kaalaman tungkol sa mga engkanto at kababalaghan. Ang ipinadala nilang humarap sa akin. Ang mga tao sa baryo ay nagsasabi na siya ay may kakayahang magbukas ng mga lihim at magbigay ng lunas sa mga taong tinatamaan ng mga engkanto. Kinabukasan nga lang, dumating si Aling Mierna, isang matandang babae. May mahabang pilik mata at ang matay matalim. Nakasuot siya ng isang mahabang kulay abong damit at ang buhok ay tinipon sa isang ban. May dala siyang maliliit na sisidlan ng mga halamang gamot at ilang mga kahoy na amulet na nakalagay sa kanyang bag. Pagkapasok niya sa aming bahay, ay tinignan niya ako ng walang kibo. Oh, sige, ipakita mo sa akin ang iyong anak. Sabi ni Aling Mierna sa aking ina. Agad akong pinaupo sa harap ng albularya. Sinimulan niya akong suriin. Tinignan ng mga mata ko at kinalabit ang mga pulso. Ang anak mo, may kakaibang enerhiya. Sambit nito. Hindi pa man namin sinasabi kung anong uri ng problema ang meron ako. May mga bagay na hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. May mga kakaibang puwersa sa kanyang paligid. Dagdag niya pa. Nakaramdam ako ng isang malamig na dampi sa aking likod na parang may hangin na dumaan mula sa kanyang kamay. Tumingin siya sa akin at nagsalita. May nilalang sa iyong paligid, Teresa. Hindi ka na ordinaryong tao. Mayroong hindi nakikitang mundo
na nakakonekta sa iyo. Agad na nagulat ang aking ina. Anong ibig mong sabihin, Aling Mierna? Tanong niya nang may pangangamba sa boses. Hindi ko sinasabing siya'y naingkanto. Ngunit ang mga nilalang ng kagubatan ay maaaring nakapaligid sa kanya. Baka siya'y tinawag ng mga ito at ang kanyang katawan ay hindi pa nakakapag-adjust. Sagot ni Aling Mierna. Maging ako man, hindi ko kayang maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang mga salitang tinawag at engkanto ay ang tanging nagbigay sa akin ng takot. Sa lahat ng oras ay naglalaan talaga ako upang mas makilala pa si Silario. Hindi ko inisip na magkakaroon ng ganitong epekto ang aking katawan. Hindi ko alam kung ito ba'y isang sumpa o talagang may mga engkanto na nagsimula nang pumasok sa buhay ko. Si Aling Mierna ay kinuha ang ilang halamang gamot mula sa kanyang bag. Ang mga halamang iyon ay amoy parang halamang medikal. Amoy bulaklak at maasim na nagbigay ng kakaibang amoy sa buong kabahayan. Kailangan mong gumaling mula sa puwersang ito. Nais nilang agawin ang iyong kaluluwa. Teresa, ito ay isang malupit na paghamon at hindi ito biro. Tiningnan ko si Aling Mierna. Ang mga salitang binanggit niya ay tila nagpatibay ng aking mga hinala. Si Silario, ang misteryosong nilalang na nakatagpo ko sa tabing ilog. Sigurado akong siya ang may kinalaman sa lahat ng ito. Hindi ko alam kung siya ba ay nagbigay ng masamang impluensya o kung ito ang tadhana na itinakda para sa akin. Anong dapat kong gawin, Aling Mierna? Nanghihinang tanong ko. Papaligiran kita ng mga halamang gamot at mga amulet upang maprotektahan ka mula sa mga nilalang na naninirahan sa paligid. At higit sa lahat, kailangan mong humarap sa engkantong si Silario. Tugon ni Aling Mierna na may malalim na titig sa aking mga mata. Wala nang ibang makakapagbigay lunas sa iyong kalagayan, kundi siya mismo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng labis na kalituhan. Si Silario, ang engkanto na nararamdaman ko, na nagdala sa akin sa ganitong kalagayan. Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto nito sa aming relasyon o kung ito ba ang katapusan ng aking mga tanong. Aling Mierna, paano ko hahanapin si Silario? Paano ko siya haharapin? Nanghihinang tanong ko. Ang mga mata ni Aling Mierna ay tumitig sa akin. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang alinlangan. Sundin mo ang iyong puso. Siya ang may hawak ng susi sa lahat ng ito. At doon, natapos ang isa pang gabi ng maraming katanungan at pagdududa. Ang buhay ko, ang misyon ko, at si Silario. Lahat ng iyon ay naglalaban sa aking isipan. Ano nga ba talaga ang mangyayari sa akin? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Ngunit si Silario ay patuloy na bumabalot sa aking mga pangarap at guni-guni. Matapos ang mga huling pangyayari sa bahay at ang pagpunta ng albularya, ang mga tanong ko ay mas dumami pa kesa sa mga sagot na nakukuha ko. Ang mga gabi ay mas lalo pang naging magaan. Ngunit sa loob ko, parang may kumikirot na nararamdaman. Isang pakiramdam na hindi ko kayang iwasan. Bago pa man ako magdesisyon na muli kong hanapin si Silario, nagsimula akong mag-isip ng malalim. Ang mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag ay unti-unting nagiging mas malinaw. Si Silario ay hindi lamang isang engkanto, kundi isang nilalang na may misyon.
May layunin sa kanyang buhay na maaaring konektado sa akin. Ano ang papel ko sa lahat ng ito? Isang hapon, habang naglalakad ako sa tabing ilog, nagpasya akong hanapin na siya. Wala na akong ibang pagpipilian, kundi ang humarap sa kanya at malaman ang lihim na matagal ko nang inaasam. Ang nararamdaman ko ay hindi ko na kayang kontrolin pa. Ang mga pagnanasa ko na makita siya ay mas malakas kesa sa takot ko. Nais ko siyang makausap at ayokong magpatuloy na mabuhay sa dilim ng mga tanong. Habang papalapit ako sa lugar kung saan ko siya unang nakita, nakita ko siyang nakaupo sa malaking bato malapit sa pampang ng ilog. Ang mga mata niya ay nakatambad sa akin at ang ekspresyon sa kanyang muka, seryoso at may kalungkutan. Si Lario, tawag ko sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Teresa, nais mo na bang malaman ang mga sagot? Derechahang tanong niya. Oo, nais ko nang malaman ang lahat ng ito. Kung ikaw ba ay isang engkanto, at kung ano ang papel ko sa buhay mong ito, at kung bakit ako ang nakatali sa lahat ng ito. Tugon ko nang walang pag-aalinlangan. Naglakad siya patungo sa akin, at sa bawat hakbang niya, parang tumitibok ang lupa. Ang kanyang presensya ay nakakadama ng kakaibang lakas. Hindi ko alam kung ito ba'y takot o pagnanasa na tila nag-uumapaw. Ang sagot sa hinahanap mo, Teresa, ay hindi kasing simple ng iyong inaasahan. Hindi ko kayang sabihin ang lahat ng iyon nang hindi ka nasasaktan. Ngunit ang mga nilalang ng kagubatan, kami, ay hindi basta-bastang nanghihimasok sa buhay ng mga tao. May mga dahilan kung bakit kayo ay tinatawag. Sabi niya, baka sa kanyang tinig, ang kailaliman at puno ng kalungkutan. Tinatawag? Tanong ko na naguguluhan. Oo, ang mga engkanto at mga nilalang sa kagubatan ay hindi basta pumipili ng tao. Ikaw, Teresa, ay may linya ng dugo na may koneksyon sa amin. Kaya nang magtagpo ang landas natin, hindi ko maiwasang magtaka. Ang iyong puso ay may kakayahang makapagbukas ng pinto sa isang bagong mundo. At ikaw, ang magiging tulay sa aming dalawa. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa amin. Ang hangin ay tila huminto. At ang mga puno sa paligid ay parang nagmamasid. Lahat ng nararamdaman ko ay tila tumigil sa oras na iyon. Parang ako ay naroroon at hindi ko na kayang umalis. Bakit ako? Bakit ako si Lario? Bakit ako ang pinili ng mga engkanto? Napakarami namang iba. Ano bang mahirap intindihin, Teresa? Ang iyong linya ng dugo ay may koneksyon sa aming lahi. Bago ka pa man ipinanganak, may mga nangyaring hindi mo alam. Ang mga magulang mo ay may mga sikreto na hindi pa nila ipinapaabot sa'yo. Hindi lahat ng tao sa inyong pamilya ay ordinaryo. Mariing paliwanag ni Silario. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang mga sinabi niyang iyon. Ang aking pamilya, lalo na ang aking ina't ama, na may mga malalalim silang lihim na itinatago sa akin. Pero bago pa man ako makapagtanong ulit, nagsalita na si Silario. Hindi mo na kailangang magtanong pa, Teresa. Ang mga sagot ay may kinalaman sa isang bagay na mas malalim pa. Kung nais mong matuklasan, dapat handa ka. Kung ganun, sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Huminga muna ng malalim si Silario bago siya nagsalita ulit. Mayroong 200 ang maaari mong tahakin. Ang isa ay magpatuloy sa iyong buhay bilang isang ordinaryong tao. At ang isa ay sumama sa amin. Ngunit kung pipiliin mo ang daang iyon, hindi ka na magbabalik pa muli sa mundo ninyo. Ang mga salitang iyon ay parang palaso na tumama sa puso ko.
Pumili ako ng daan. Ngunit hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kapag sumunod ako sa kanyang mga hakbang. Ang aking buhay bilang isang tao ay mas magiging magulo at ang mga tanong ko ay patuloy na hindi masasagot. Tulungan mo akong makilala ang mga misyon ko. Tanong ko ng puno ng paghahangad. Tumango si Silario at lumapit sa akin. Ang kanyang mga kamay ay dumampi sa aking pisngi at ang pakiramdam ng kanyang haplos ay nakakapagbigay ng init at takot. Ang misyon mo, Teresa, ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas ng mga lihim. Ito ay tungkol sa pagpili ng iyong tunay na buhay, kung saan ka nabibilang. At paano ko malalaman kung tama ang desisyon ko? Huwag mong gawing madali ang pagpili, Teresa. Kailangan mong sundin ang iyong puso. At sa dulo ng lahat ng ito, malalaman mong ikaw ay bahagi ng isang mas malalim na layunin. Ang mga salitang yon ay umuukit sa aking dibdib. Sa huling sandali, naramdaman ko ang takot at pananabik. Ang lahat ng ito ay nagsimula ng maging mas mahirap na pagpili. Paano ko malalaman kung ang landas na tatahakin ko ay tama? Habang nakatayo sa tabi ng ilog, ang mga salita ni Silario ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Ang kanyang mga mata, na may kasamang kalungkutan at tiwala, ay nagbigay ng labis na pag-aalala sa akin. Sa bawat sandali, tila nagiging mas magaan ang aking katawan. Ngunit ang mga tanong ko tungkol sa aking misyon, ang aking buhay, at ang aking koneksyon sa mga engkanto ay naging mas mabigat. Habang si Silario ay nananatiling tahimik. Pinilit kong isipin kung anong desisyon ang dapat kong gawin. Magiging isa akong ordinaryong tao. Magpapatuloy sa aking buhay at magpapatuloy sa mundong hindi ko kayang unawain. O susubukan ko bang tanggapin ang aking bagong realidad? Ang bagong mundo na pinili sa akin. Matagal kaming nagkatitigan. Bawat sandali, pakiramdam ko ay mas lalapit ako sa isang desisyon na hindi ko na kayang bawiin. Hindi ko alam kung ang pagpapasya ko ay magdadala sa akin ng kaligtasan o magdudulot ng pagkawala. Ngunit alam ko sa aking puso na may mga bagay na hindi ko kayang iwasan. Hindi ko kayang isantabi ang mga nararamdaman ko para kay Silario. Sa kabila ng lahat ng mga misteryo at panganib, may isang bagay sa kanya na hindi ko matukoy. Ramdam na ramdam ko ang koneksyon namin. Mas malalim at mahirap ipaliwanag. Hindi ko alam kung anong epekto ng aming pagsasama sa aking buhay. Ngunit ang pakiramdam ko, nagiging mas buo ako sa kanya. Ang mga pangarap ko na nagiging totoo. Ang mga lihim ng kagubatan na nagsasabi na may misyon ako. Lahat ng ito ay nagsimula ng maging malinaw. Teresa, tawag sa akin ni Silario na nagbigay ng kagaanan sa puso ko. Tandaan mo, walang daan na madali. Ngunit kung handa kang tumanggap ng mga pagsubok, ang tadhana mo ay naroroon sa kabila ng lahat ng sakit. Silario, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Ngunit natatakot akong mawala ang lahat ng bagay na nakasanayan ko. Pero hindi ko kayang magpatuloy ng walang sagot. Kung magpapatuloy ako sa buhay ko, hindi ko na kayang kalimutan ang mga nangyari. Hindi ko na kayang magpabaya sa mga lihim. Tumayo siya mula sa kanyang pwesto sa tabi ng ilog at naglakad patungo sa akin. Nang makarating siya sa harapan ko, ang mga kamay niyang may init ay dahan-dahang humaplos sa aking muka. Alam ko, Teresa, na handa ka nang tanggapin ang iyong papel sa mundong ito. Walang ibang makakapagbigay ng sagot, kundi ikaw mismo. Hindi ako ang magtuturo sa iyo kung anong daan ang tatahakin mo. Ngunit kung pipiliin mong sumama sa amin,
ikaw ay magiging isa sa amin at hindi na muling magiging ordinaryo. Ang mga salitang ito ay parang nagtakda ng isang limitasyon sa aking puso. Nais ko bang sumama sa kanya? Pumili ako ng landas at hindi ko alam kung ito ba ang tamang desisyon. Ngunit alam ko sa aking puso na ang bawat hakbang ko ay may kasamang hindi natitinag na pag-ibig. Sa kabila ng lahat ng lihim, ang nararamdaman ko sa kanya ay hindi ko na kayang itago pa. Isang malalim na hininga ang inilabas ko at nagpasya na rin. Handa akong harapin ang lahat ng ito. Tanggap ko na. Tanggap ko na ang mga engkanto at ang buhay na ipinagkaloob niyo sa akin. Napangiti si Silario, ngunit ang kanyang ngiti ay may kasamang kalungkutan. Minsan, ang pinakamabigat na pasya ay siyang magdadala sa'yo sa landas na dapat mong tahakin. Ngunit tandaan mo, Teresa, ito ay isang bagong buhay na magbubukas para sa'yo. Hindi na magbabalik pa sa iyo ang dati. Hindi ko alam kung ano ang magiging buhay ko sa kabila ng lahat ng ito. Ngunit alam ko na ang aking desisyon ay magdadala sa akin sa isang landas na puno ng mga pagdududa, ngunit punong-puno ng pag-ibig. Si Silario, sa kabila ng lahat ng lihim na dala niya, ay naging isang mahalagang bahagi sa aking buhay. Ang tadhana ko ay nagsimula na. At ngayon, alam ko na ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati. Hinawakan ni Silario ang kamay ko at naglakad kami patungo sa kagubatan. At sa bawat hakbang, ang mga lihim ng kagubatan ay tila bumangon upang salubungin kami. Ang mga nilalang ng kagubatan, ang mga engkanto, at ang mga puwersa ng kalikasan ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagbabago. Habang kami ay naglalakad, ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagbigay gabay sa aming daraanan. Ang buhay mo ay mas magiging komplikado kaysa dati. Ngunit sa mga puwersang ito, makakakita ka ng kaligayahan na hindi mo pa nararanasan. Sambit ni Silario. At sa huling sandali ng gabi, nagdesisyon ako na sumama sa kanya. Sa kabila ng lahat ng takot at pagdududa, natutunan kong tanggapin ang aking papel sa mas malawak na mundo. Si Silario at ang kanyang mga lihim ay bahagi ng aking buhay. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan kong mahalin siya at tanggapin ang lahat ng aspeto ng engkantong buhay.